nangyari. Anyway, yaman din lamang. Meron ka pa bang dugtong na doon sa calamities? Tuloy na natin doon sa marami kasing mga issue dyan ang lumabas nitong nakaraang mga araw. Within this week kasi walang hearing. Ba't nga pala, Sen? In-expect namin, Sen, kung hindi Wednesday, ngayong Thursday. Ba't biglang nawala Bakit mo sa akin itatanong? Hindi naman ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ganun ba? Hindi, baka kakulo sa kapulungan ninyo, miyembro ng hindi ba napag-usapan? Sila lang ang nagbibigay ng schedule. Malalaman na lang namin kapag sila'y nagpalabas. Doon sa pinakahuli na pagdinig last week, in-expect natin ay merong isang pagdinig dapat this week. Pero hindi ho pala natuloy, yun ho. Wala, di ba? Ang tanong nila, magkatawag, kasi may lumabas ng balita, ewan ko kung nabasa mo, na baka daw magpalabas na ng initial resolution ng komite at baka hindi na magpatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon. Paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag. Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung SunWest, nabanggit doon. Opo. Yung Perdstar, nabanggit doon. Opo. Yung Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Ng iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin, naging subject matter ng kanyang maramdaming privilege speech na kompleto ang cinematography. Sound effects. May sound effects, meron pang screenplay. Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yun? Baka kasi... ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. Nga, na-interview siya. Mukhang baka daw po may mga hinihintay pang... Development. Kung wala naman daw pong bagong development, baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media. Opo. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga niya kung merong masustansyang darating. Opo. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong Wala nga. Kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod. Paano? Nung itong huling hearing, merong lumabas na isang napakatibay na yung ating witness, di ba? Si retired Major. Pinakahuli yung kay... pinakahuli. Retired Major, Master Sergeant Orly Gutesa. Hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock, nabigla ata doon sa statement niya. Ang dami nila ron, ba't di sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi, ang problema daw kasi ata, peke daw yung notaryo. Bakit? Yung notaryo ba? Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag? Kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya, siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilisyon? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong.
Oo, ganun ang implikasyon. Di ba? Oo. Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pechi Espera? Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung nagnotaryo, ang daming lumabas na, hindi ka ba yan, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninotaryo mo sa amin? Meron yung sa Tiesa. Liga ng mga barangay. Sa barangay Liga ng mga barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na gano'n din yung notarial details. Opo. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. So may Iba-ibang branches pirma. pala. Ibig sabihin, bukod doon sa na-picture niya, mayroon siyang iba pang... Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero ganun kung ba? titingnan mo yung notarial deal, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman dito ka pumwesto. Ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. O halimbawa, yung hawak ng isa, Book 8. Opo. Yung nagnotaryo kay Gutesa, Book 8 eh. Pero yung isa siguro, Book 7. Kasi maring may Book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung mo pareho yung tinatatak niya, Opo. at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Kung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. O pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pong sabihin niya, mali yun eh. Opo. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya yung nakapirma. Siya mismo. Personal. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Physically. Yun ang requirement ng batas. Nakalagay dun sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, dun sa Villaruel Street, sa Pasay City. Notary Public, sabi niya. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi merong ermita. Opo. Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Pero meron siyang panotaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Villaruel, alam ko, taga-Pasay po ako eh. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo. 我哋嗰代後生嘅時候咧，拍嘢係非常之搏命嘅。我20幾歲入行。Yung salaysay mo, mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na darating pa. Opo. Ganun yung forma nung kanyang salaysay. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? Opo. May panahon pa naman, panotaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. O, tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Alam mo puntahan ng Senate? Alam ko po. O, sige ka, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Ipipresent kita. O, umalis na ako kasi may session kami. Opo. So ako, nananatili akong umaasa kung dumating. Opo. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? Hindi nyo 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Edi dumating. Pinesent ko. Baga tapos, wala raw akong kortesiya.
Oho. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o courtesy? Oho. Puro courtesy. Oho. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba? Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya ay tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isabpina. Yun. Imbitahan mo. Oh. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Oh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. O, peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Opo. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yon. Hindi nawawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Wala na yun eh. Kasi nagsalita na. Oo nga, ba't mo na akong pupunitin? Nandun eh. Nagsabit ako na. Oh. Merong isang abogado narinig ko, Sen, ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong affidavit na ito. Kaya daw po, parang kanyang punto, ay yung panunumpa niya doon sa Senado, nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, ay yung kanyang affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yun, na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon, ang lahat po nasasabihin ko rito, puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabi nga. Kaya nga. Yun lang ang katapat dun eh. Ako po ba'y nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Meron ba siya sinabi? Wala. Wala. Pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Ano na lang yun? Palusot na lang yung mga ganun. Alibay na. Ay, nako. Well, anyway, no isang araw siya nakita ko, ay nag-live kayo, na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano mo ba pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay Atty. Espera? Kasi sabi, ipapatawag daw kayo ng Regional Trial Court ng Maynila eh. Hindi, sa kagustuhan ko na makakuha sana ako ng kopya ng mga ibang mga dokumentong ninotaryo niya para maikumpara ko doon sa dokumentong ninotaryo sa kanyang sariling yung lugar na pagnonotaryo. Kaso, anong sabihan ako nung wala pa yung judge noon kasi parang nag-attend siya ng inventaryo. Opo. Kasi parang mag-end of the month na eh, di ba? Opo. So busy sila sa inventaryo. So kausap ko yung clerk of court. Di bali po kanya, doon muna kayo maupo doon sa may maganda pong lugar ng court. Kasi alam mo naman yung mga korte natin ngayon, very cramped talaga. Siguro nahihiya naman sila na hindi man lang ako makapo sa isang medyo maayos-ayos na meron namang aircon. E de, sige ka kung yan ang dinala ko ron. Noon nga, hanggang sa dumating yung judge. Nakakausap ko yung judge. Hindi kayo pinatawag, kayo personal na pumunta? Kasi parang ang ako pumunta dahil nga gusto ko ngang makakuha. Kung sakali, kung pwede. Kaya lang, ang nalaman ko, kasi alam ko, dahil September ito, mag-e-end, ang submission ng notarial register, yung mga notaryo nila, 10 days after the end of each month. 關節疼痛、紅腫、發熱、關節組織可能發炎。全新佳泉 UC2 啤酒花配
Hanggang Kaya alam wala ko na pa. baka wala pa. Pero ang sabi ko naman, yung mga earlier documents na, kahit halimbawa yung tama, Agosto, Opo. ang bala ko lang naman comparison eh. Oo. Comparison lang. Ngayon, sabi naman ng judge, ang pinakamabuti, Sen, sabi niya, hintayin na lang natin kasi pagka ganito po yung nature ng mga request, talaga pong ang Korte Suprema po, inihingan na po namin ng ano. Ako kung yan ang tuntunin, pasakop tayo dyan, Ayun pala. judge, sabi ko. Oo. Total po kanya, pinasubmit ko na rin po na siya nung ano ba yung lugar na pinagnunotaryuhan mo, Oho. asan yung specimen ng signature mo. Oo. Sige, judge ka, hintayin ko na lang yan. Kasi So nakita niya na seryoso ako na Opo. talagang gusto kong malaman ang ang mga pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung Notarial, ng notaryo, issue. pero dahil nga parang ikinakabit nila para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakaliit na butas ba. Opo. Sa kanila napakalaking bagay na eh. Oh. Alam kasi nila, meron pa tayong mga kababayan na kuminsan ay naililigaw eh. Oho. Doon na lang. Parang hinahangad na lang yung konti sigurong bilang ng mga kababayan natin na pwede pa nilang mapaniwala. Kung meron pa hanggang ngayon. Yan. Well, yun po ang hindi natin alam, Sen. Ano, ha? Pero akala ko kasi may lumabas sa social media na kayo daw ay ipatatawag ng korte. Gutesa and Barcoleta. Ano, Hindi gagawin ng korte yun. Ganun mo ba? Kusa ako nagpunta ron dahil gusto kong makakita ng kopya sapagkat magdi-deliver ako ng privilege speech noong araw na yun. Yun palang notaryo, Sen, ay kumukuha ng notarial commission sa Regional Trial Court. Oo, silang nagbibigay nun. Ayun pala. Kaya i-report mo yung ninotaryo mo sa loob ng isang peryodo. Halimbawa, yung 1 month. Isang buwan, oo. Oo, kaya lang ang pagre-report is every first 10 days of the next month. So, kaya itong Oktubre. October 10 ang submission. Deadline. Oo, ako naman, ang pag-asa ko nga, yung comparison lang, baka meron po tayong may papaserox na, halimbawa, yung Agosto. August, o yung mga ano. Yung Agosto, yung September, wag na muna kasi i-report pa Wala lang. pa yun. Kaya lang po, yung mga nauna, kasi nagbibigay sila ng kopya eh. Sabi naman dyan, sa pinakamabuti po kanya hintay na lang po natin sapagkat kukuha po tayo ng permiso sa Korte Suprema. Ayun pala. Okay naman sa akin yun. Okay, so at least malinaw tayo. Dahil sa hindi naman pala natuloy sa linggo ito. Yung abogado na yon, Sen, parang hindi pa nagpakita, hindi pa yata lumabas. After na sabihin, hindi ako nagnotaryo yan. Yung gumawa wala na sumunod na mensahe, di ba? Oo. Hindi man lang siya in-interview no? Wala po Ayaw din naman ipatawag ng Blue Ribbon kasi lilihis kami. Ganon. Sino ba? Ang gusto nila yung inaasahan nilang makabubuti sa gusto nilang proteksyonan. Ako po. Hindi, kasi bagay sila naman ang nagpalaki nun Di ba? Kaya ang tinatanong, ano bang pinaka-importante sa inyo? Yung notaryo o yung nilalaman ng kanyang salaysay? Di ba? Nandun naman sa sarap nyo Sumumpa din siya sa inyo Sa mga tweet, mas napabuti pa nga Binasa pa niya. Kaso nga, napagkamalan pa akong kinukoach ko sapagkat napansin ko, teka muna, meron kang hindi nababasa di ba? So kinakailangan ko pang ipaliwanag na nung nagbabasa po si Gutesa, sinusundan po namin. 4 kami na merong kopya na original. Yung isang kopya, binigay ko sa chairman, Senator Ping Lacson. Yung isa, binigay ko kay Senate President Tito Soto. Yung isa, binigay ko sa katabi ko, Senator Erwin. Erwin Tulfo. Hindi, Sherwin Gatchalian. Ngayon, nung nagbabasa na, binabasa niya na yung salaysay, alam ko sinusundan naming lahat. Ako sinusundan ko Alam ko sinusundan na ni Chairman Ping at si SP Soto. Kaya nung tumayo ako, hindi sila kumibo. Alam din nila na may nalaktawan na siya. Ngayon, nalaktawan na naman niya yung sumunod. Kaya, teka muna. Isipin mo yung una, isang linya. Nung pangalawa, 2 na hindi siya mare-record properly kung hindi mo ipo-point out. Kasi po kanya itong binabasa ko, yung Xerox Kaya merong patid sa baba. So, ang ginawa ko, pinigay ko na muna sa kanya yung original para yun ang basahin niya. Sana pala, Sen, kino-coach ko raw. Ang ginawa niyo noon ay, sabihin mo nga kung bakit tayo
di ba? Kasi parang on record lagi eh. For the record, for the record, Your Honor. Di ba sa korte ganun, bakit tayo tumigil? Sabihin niya, kasi po, hindi ko... Nalalaktawan po yung ganito. Ganyan. Nangyari na po yun. Masyado na magpapaka-technical. Alam ko na mga apat kaming sinusundan namin yung binabasa niya. Sa kanya yun galing sa kanya Original, 4 ang binigay niya sa akin. Hindi, nagpatibay pa ng hinala tuloy ng iba na kino-coach nyo. Kasi nung tinanong si chairman, balita po, kayo na po ang maghatol, mga kababayan, sa inyo po nakita. Yun na nga, yung ko nga sa kanya Parang sinabi, ang sinabi, your guess is as good as mine. Samantalang alam niya, binabasa namin pare-pareho. Hindi niya pinabulaanan, pero parang sinabi niya, kinotes nga. Nakikita naman ninyo. Ako na ipaliliwanag kong mabuti, pero sila, takipan ng takipan. Pasaring ng pasaring, di ba?世界很大，還很大。仔女嘅夢想可能超出你嘅想象。At ang latest, Nelson, ay no isang araw nakita ko, isang araw ba yun? Miyerkules. Bago kayo nagtapos, nag-privilege speech pa po kayo, Sen. At mukhang pinatutungkulan nyo pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ba yung gist nung ano na yun? Yung, hindi ko pinatutungkulan yung chairman ng Blue Ribbon. Okay. Ang aking gustong bigyan ng clarity o clarification, merong dalawang pagpapahayag na inconsistent sa bawat isa. Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang insertions. Opo. Kasi kung maalala nyo, nung linggo, September 28, nagsalita si Senator Ping na sinabi niya halos lahat ng senador ay nagkaroon ng insertions sa 19 Congress. Sa 19 Congress. Ang ibig niya sabihin 2025 budget. Opo. Merong negative insinuation yun dahil nga sa flood control Kaya kung nakikita ninyo, di ba pinag-uusapan yung mga insertions at doon kinukuha nga yung ginamit na pondo para sa mga tiwaling mga kawani ng DPWH na kung saan nauwi nga sa merong ghost at saka mga defective na flood control projects. Opo. So yung salitang insertion, nagkaroon ng negative connotation. Kaya medyo nabahala yung mga senador. Kasi hindi lamang sa panig ng minority, ang karamihan nga majority. Kasi ang lumabas sa pahayag almost 100%, nung 19th Congress, Congress senators ay may insertion. Almost all kanya. Almost all yun. Kaya ngayon ang total is 100 billion. Yun nga po. So medyo nagtaas ng kilay yung mga, siyempre mamamayan, ba? Ngayon, na-unsettle ngayon yung hindi pa ako kasali sa hindi pa ako senador noon. Ako nga hindi ako kasali ron. Siguro 3 kaming wala ron, si Senador Erwin at saka si Senador Bam, at saka Senador Kiko Pangilinan. Mga wala pa po ng 19 Congress yun Yun mga ganoon. Pero yung karamihan ng senador, sabi niyo almost all. So merong negative na para bagang ang dating, lahat ng mga senador na yon ay nagsingit, nagsangkot. Doon sa anomalya. Na para bagang nangupit yun lahat. Yun ang tunog nun. Yun ang tunog. Yes. Hindi, totoo naman Yun ang sinabi niya, almost all. Yun na nga po. So, dahil nga sa negative connotation, na-unsettle lahat yung senador. Okay. So, nabulabog. Ngayon, Sunday yun. Kinalunisan, nakita niyo ang headline. Yun din. Yun nga. Opo. So, yung malalapad na, anong tawag natin doon, Jen? Malalapad na mga pahayagan. Opo. Talagang. Broadsheet. Headline. Banner, banner so, story. Ibig sabihin, talagang andun yung pogi points, di ba? Yes. Pero, may negative din sa mga sa kapwa senador. Na bahala ngayon, nabulabog talaga. Opo. Ngayon, kinahapunan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Senate President Tito Soto. Kasi
nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. All Senators Caucus yata. All Senator Caucus, parang alauna yata. Kaya lang, ang dumating 7 lang. Out of 24/7. Sa mga tweet, hindi naging makabuluhan yung caucus kasi 24 kami, ang dumating 7. Sa mga tweet, 1/3 lang ang dumating. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na yun naman kanyang yun namang insertion yan naman, kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagan yung amendment, tawagin yung insertion, o kung ano man salita ang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. So pakinggan nyo, yun ang paliwanag niya. Tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang kung walang masama doon, kung walang negative implication, yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa, alam natin, common knowledge, na yan pala is a regular part of the budget process. Ano yung disclosure ni Senator Ping? Na ikinabahala ng marami sa kanila. Totoo. Tama. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, isa pa ako, hindi ba ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral, nag-propose din na bibigyan ng 500M for the time being, for now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. Ilagay. Ba't tinanggihan ni Ninja Gaiden's signature high-octane combat makes its return with difficulty options, assists, and Tito Sen, ni Senador Soto, Senate President. Ba't mo tinanggihan? Kung yun naman na pala part ng regular process, ba't mo tinanggihan? Di ba? Ba't tinanggihan si Cabral? Kaya nga sabi ko, merong dito may mix dito, signal dito Magkaibang mensahe, Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede man yung i-clarify yan. Hindi maganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. So, ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si